Meron po tayo minsan kapatiran dito sa iglesia natin na nagkwento sa akin tungkol sa kanyang anak. Ewan ko po kung natatandaan ng ilan sa inyo si Marco. Yung po mga kabatch nila Jamie yan eh. Si Marco, isang batang lalaki dito na talagang bibong-bibo at makulit. Sabi po ng kanyang magulang, minsan daw hindi nasunod yung gusto nitong si Marco. At ang ginawa ni Marco, dahil hindi nasunod yung kanyang gusto, nag-alsabalutan siya. At that time, ay wala pa yata siyang 7 years old, no? So, kinuha niya yung kanyang bag, naglagay siya ng mga gamit doon sa loob ng bag niya, at lumayas siya sa bahay nila. Imagine niyo yung anak ninyo, wala pa pong 7 years old, lalayas sa bahay. Ano kaya laman ng bag nito? Alam niyo kung ano pong yung laman ng bag ng bata? Mga laruan. Lumayas siya ng bahay, dala-dala yung backpack niya, may dala-dala siyang laruan kasi nagalit siya sa magulang niya dahil hindi nasunod yung kanyang gusto. Nakakatawa man pong isipin, pero yung kwentong ito, ay para sa isang magulang, alam ng magulang na lalayas itong anak ng ito, pero sa paglayas niya, yung dala-dala niya, hindi enough para siya ay mabuhay. Pangalawa, alam ng magulang na yung pag-alis ng kanyang anak, hindi siya makakasurvive nang wala sila dahil dependent ang batang kagaya nito sa kanyang magulang. So habang naglalayas po si Marco, nakaramdam siya ng gutom. Yan, lakas po kumain itong batang ito. Laman ng bag niya, laruan. So bumalik po siya sa bahay at kumain at bumalik sa kanyang pamilya. So nakatawa pong isipin, but our title for this morning is Welcome Home. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Luke 15, Aklat ng Lucas, talatang 15, Kapitulo 15, talata 11 hanggang 24. Luke 15:11 to 24. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon, at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Na mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga lila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako, isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng kanyang ama at ito'y labis na habag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak, kunin ang pinatabang guya at patayin, kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Welcome home. Ito po sa istoryang ito, meron naman po akong nais na 3 bahagi na i-share sa inyo. Una, mapapansin po natin na yung tao dito, siya po ay may karamdaman. He's sick. Why? Sa verses 12 to 14, yung karamdaman niya ay unang makikita natin doon sa pagiging selfish.
Sabi niya doon sa verse 12, Ama, ibigay mo na sa akin ang mamanahin ko. Demanding. Isipin mo na lang, Ate Meli, buhay ka pa. Hinihingi na ng mga anak mo yung mamanahin nila. Hindi ba mga ingratong anak naman to? Buhay pa ako, pinapatay na ako. Pero during that time, in Jewish law and tradition, ang paghingi ng anak ng kanyang mana ay by the law, dahil siya ay bunso, dalawa po yung magkapatid, At yung humingi ng mana ay yung mas bata. So 1/3 ng kayamanan ng kanyang ama ay mapapasa kanya and the rest ay mapupunta doon sa panganay. This is disrespect doon sa ama at maging sa kanyang pamilya. Bakit? Sapagkat buhay pa siya, pinapatay na siya. At yung paghingi niya ng kayamanan at paglayo sa kanyang ama, according sa Jewish tradition, hindi maaari na hingin mo agad ito ng buhay pa ang iyong ama at pagpapakita ito na kapag ito hiningi at lumayo ka, ikaw ay nagre-rebelde. At pinakikita mo sa lipunan na walang kakwenta-kwentang ama at pamilya ang meron ka. Pero sa kabila ng kahihiyan at sa kabila ng hindi magandang damdamin ng kanyang ama, ano pong ginawa ng ama? Hinayaan niya at ibinigay niya yung mana doon sa kanyang anak. Why is he sick? Hindi niya nakikita yung kanyang kalagayan. Katulad po ng istorya ni Marco, lalayo ako. Hindi nasunod yung gusto ko, kung saan ako magiging masaya. Pero sa kanyang paglayo, doon po sa verse 13, ano pong ginawa ng anak? Binenta niya lahat yung kanyang ari-arian. So in short, nagkaroon siya ng cash. Wow. May pera na siya ngayon. Pagkatapos niya makuha yung pera niya, nagtungo siya saan? Sa malayong lupain. At doon nilustay niya ang lahat ng kanyang pera at nagpakasaya-saya siya. He is sick. Una, he is blinded na hindi niya nakita yung paglayo niya sa kanyang ama at pansamantalang pagbibigay ng kasiyahan sa kanya, ay darating pala yung pagkakataon that he will seek for help. Sabi po dyan sa verse 14, he began to be in need. Nagsimula siyang mangailangan sapagkat akala niya yung pera niya ay hindi mauubos. Pero pagkatapos niyang magpakasaya, pagkatapos niyang gamitin ito sa lahat ng gusto niya, maaaring nagpakasaya siya sa mga babae, sa bisyo, sa kung ano-ano, he go in his way at naubusan na siya. Natuyuan siya. Ang matindi, yung lugar na pinuntahan niya, na kung saan nagpakalayo-layo siya sa kanyang ama, ay dumanas ng matinding taggutom. No? Di bali sana kung nawalan ka na. Pero pag tumingin ka sa puno, may makakain ako, may aratiris. Di ba? Pwede ako makapagnakaw. Hindi na kinakain ng mga kabataan ngayon yung makopa. Di ba? Hindi ka basta magugutom. Pero ang matindi dito, nawalan na siya ng lahat-lahat at yung lupain na kung saan naroon siya ay dumanas din ng matinding paggutom and he began to be in need. This person is sick. Minsan, ano ang relasyon nito sa panahon natin ngayon? We are sick when we start to be selfish. At gusto natin, yung masunod is yung gusto lang natin. We want it on our way. We don't care kung anong mararamdaman ng magulang natin na nag-alaga sa atin. Kung ano man yung gusto natin, bilang isang anak, yung desisyon natin, dahil magiging masaya ako dito, palagay ko, ito yung tama. So, meron tayong tendency na talikuran yung ating mga magulang at nabubulagan tayo sapagkat we defend kung ano yung pananaw nating tama. Dito po sa Biblia, para sa isang ama, masakit yung ginawa ng kanyang anak. Walang galang. Binigay pa din ng ama yung mana ng kanyang anak na hinihingi at pagkatapos nagpakalayo-layo siya, nagpakasaya at ginawa lahat ng gusto niya kahit na alam ng ama yung pag-alis pa lamang ng kanyang anak ay hindi magiging madali.
pinabayaan niya. Pero masakit para sa isang ama. Hindi mapigilan eh. 'Di ba? Minsan, ang mga magulang ganito. Nakikita ninyo kung ano yung makakabuti sa inyong mga anak. At kahit nakikita nyo, ito yung makakabuti para sa inyong anak, minsan, kaming mga anak ay blinded. Dahil naisip lang namin, hindi kami magiging masaya sa gusto nyo para sa amin. So, ang tendency, nagkakaroon ng conflict ang magulang at anak. So, nagdidesisyon tayo ng sa tingin natin ay magiging mabuti para sa atin. But in the end, ito pala'y magpapahamak sa atin. Why? Sapagkat yung pagiging makasarili natin, yung separation natin, not only doon sa ating mga magulang, but more than that, yung separation natin sa Panginoon, yung paghiwalay natin sa Panginoon, ay pagpapatunay na tayo may sakit sapagkat wala tayo sa ating tamang pag-iisip. We are not in the right sense of our mind. Bakit po? Ang sabi po sa Philippians, whatever is true. Ano man ang totoo, ano man ang dalisay, ano man ang whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, ano man yung kaibig-ibig, ito yung dapat natin iniisip. Ano ba yung true? Ano ba yung dapat natin isipin? Ano ba yung sinasabi dito sa Bible na true? There is no other truth but Jesus and His Word. Maaring may mga tao sa atin nagsabi na, ganito ka. Ang pangit mo. Sinabihan ka ng magulang mo na wala kang kwenta. Sinabihan ka ng kaibigan mong bio-bio ka. Sinabihan ka ng kapitbahay mo na walang magandang mangyayari sa iyong buhay. Totoo ba ang lahat ng sinabi nila sa atin? Sabi po sa Biblia, ano man yung totoo, yun ang ating isipin. Ano man yung kaibig-ibig, yun ang ating isipin. At paano mapupuno ng katotohanan ng ating kaisipan? Ito yung nagsisimula. Sabi po sa kinanta natin kanina, kung tayo'y magbababad sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sapagkat ang salita niya ay ang katotohanan. This person is sick. Wala siya sa tamang pag-iisip. Blinded siya. Kaya ano pong ginawa niya? Tumalikod siya, nagpakalayo-layo siya, nagpakasaya-saya siya, at ginawa niya yung magbibigay ng saya at satisfaction sa kanya, humiwalay siya sa kanyang ama, at sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagsasaya, naubusan siya, and he starts to be in need. Ito pong mundo natin, which we believe is temporary, meron itinatatak sa isip natin na tama lang yung ginagawa mo, Joy. Lahat naman, ginagawa yan eh. In our work, sasabihin natin, okay lang tong ginagawa kong panggugulang at panloloko. Umaasenso ako dito eh. At marami namang gumagawa nito. Okay lang mag-premarital sex. Lahat naman, ginagawa na rin to eh. And I'm happy in doing this. Accepted naman to ng society eh. Yung ganitong uri ng pamumuhay, mas marami nga ang gumagawa nito kesa sa hindi. And I'm telling you, if this is how we think, we are sick. If how we think is napupuno ng standard ng mundong ito, we are sick because we are separated for God, and our separation from God makes us even more sick and leads us to be in need. So dahil siya ay kailangan na niya, ano pong ginawa ng prodigal son? Nagtrabaho siya. At ano ang inaplayan niyang trabaho? Tagapag-alaga ng baboy. Pigs in Jewish law ay maruruming hayop. Ito pong mga baboy, yung pinakamaruming hayop, at pag ito'y kanilang hinawakan, sila ay considered na marumi. It implies na ikaw ay pag nag-aalaga ka ng baboy, it implies that your life is cursed. So ano pong nangyari dito sa isang anak ng mayaman
na labis-labis ang meron siya dahil siya ay nagkaroon ng sakit, nagpakalayo-layo siya, humiwalay siya sa kanyang ama, he began to be in need at nagutom siya at sa sobrang pagkagutom niya, sabi niya, sana man lang may magbigay sa akin na kahit yung kinakain nitong mga baboy na ito, pero walang nagbigay sa kanya. Yung paghiwalay po natin sa Diyos, it makes us sick even to the point na tayo ay nagugutom ng husto. Sabi po dito, he even starved to death. Halos ikamatay niya na yung pagkagutom niya. Miserableng buhay. When we are sick, we began to be in need. Kailangan natin ng kagalingan. Kailangan natin ng matustusan tayo. Pero when we are separated from God, ano man yung sitwasyon natin na parang masaya naman ako ngayon sa ginagawa ko eh. Parang normal naman ito sa society na gawin ko yung lahat ng ito. Sapagkat may sakit tayo. Hindi pa natin nakikita yung sitwasyon natin. Pero darating ang pagkakataon na tayo'y mangangailangan. At sa ating pangangailangan, we become homesick. Na-homesick siya. Katabi niya yung mga baboy. At simula nung pagka-homesick niya, naisip niya, sa tahanan ng aking mga ama, may mga alila. May sapat silang kinakain, pero sobra pa. So, wala siyang makain. Yung dryness, yung matinding paggutom. Naisip niya sa verse 17, yung mga alila ng ama niya, sapat ang kinakain, sumusobra pa. Na-homesick siya. Isipin niyo, no? Meron kang bahay, meron kang kinakain, isang araw mapupunta ka na lang sa isang lugar na ang katabi mo, mga baboy, at wala kang makain, ito'y nagbibigay ng matinding kalungkutan. So, nung nagsimula siyang ma-homesick, unti-unti, nabalik sa kanya yung right senses na sa tahanan ng aking ama, may kinakain. Unti-unti naniniwala ako habang nasa panahon siya na homesick siya, na-miss niya yung shelter ng tahanan eh. Yung may bubungan at may uuwian at may kakausapin magulang na concern at willing makinig sa akin. Nagsimula siyang malungkot. Nagsimula niyang makita na yung gaano siya inibig ng kanyang ama, kung gaano siya iningatan, at anong pamilya yung iniwanan niya. Na-miss niya yung comfort ng home. And he realized, sabi niya dun sa verse 18, babalik ako sa kanya, sa kanyang ama, at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Babalik siya sa kanyang ama, nakita niya, na-realize niya na nagkamali siya, nagkasala siya. Babalik siya pero hindi na bilang isang anak dahil ang samang anak niya. Na-realize niya kung gaano siya kasama sa kanyang magulang at sa kanyang ama. Babalik ako bilang isang alila. May makain man lang sana. Nagsisi, naisip niya na ito pala ay mali yung aking ginawa. He realized yung kanyang kasalanan. Anong nangyari? Pagkatapos niyang maisip kung anong meron klaseng tahanan siya, na-miss niya ito, nagbigay sa kanya ng kalungkutan, na-realize niya na nagkamali siya, and yung kanyang karamdaman na paghiwalay niya sa kanyang ama, sa verse 20, ang sabi niya, sabi dito, tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Everything in this world is temporary. Alam nyo, happiness is temporary. Sapagkat ang saya ay nakabase kung ano yung sitwasyon ng ating buhay. Di ba ang saya pag ang dami natin pagkain? Ang saya po natin dito pag may lechon tayo. Baboy, hindi po yung lechon manok kasi nabibili natin yung lechon manok anytime. Di ba ang saya pag ang lakas natin, kaya natin tumalon, kaya natin magbike, kaya natin mag-sport, masaya. Ang saya pagka may pamilya kang buo. Ang saya kapag lahat ng gusto mo nasusunod. Pero paano pagka nagkaroon ka na ng sakit? Paano pag nag-age ka na? Di ba nagkakaroon ng lungkot? Paano pag namatay yung mahal natin sa buhay? Nagkakaroon ng lungkot. Paano kapag yung 30 years na pinag-ipunan natin ay kinuha lang ni Yolanda? Di ba? Hindi po si Yolanda kayo, yung bagyo. Tiyoli naman, nakikita ko yung reaction niya. Hindi naman ang gagawin yun, di ba? Nag-react si Ate Yoli, kala ko ma-eject kayo dyan eh.
Yung saya, nakabase yan sa kung ano yung pinagdadaanan natin. And everything in this world, sabi po dito, yung lalaki, nagpakasaya-saya siya eh. Kasi ano yung saya? Lahat ng gusto ko, makukuha ko. Lahat ng desisyon ko, pwede ko nang gawin kasi malayo na ako sa aking ama. At bumili siya ng kaibigan, I believe. Bakit? Ang lungkot naman kung mag-isa ka lang magpapakasaya. Di ba, bibili ka ng kaibigan, o tara, mag-inom tayo. Sagot ko. Bumili siya ng babae, 3 kayo, dyan lang kayo, sa tabi ko. Ang saya, bibiling ko kayo. Nakakabili ng kaibigan eh. Nakakabili ng babae. Nakakabili ng lahat. Masaya. Pero pag wala ka ng pambili, malungkot na. Wala ka ng kaibigan, wala ka ng babae, wala ng lahat. Malungkot. And God is not offering us happiness. Itatakpo natin ito. Jesus is the source of our joy. Kahit na nagkasakit tayo, may kagalakan sapagkat alam natin kasama natin ang Panginoon. Kahit na nabankrupt tayo, may kagalakan kasi may pag-asa tayo na may gagawin ang Panginoon. Kahit na nagkamali tayo, may kagalakan sapagkat inaahon tayo ng Panginoon. Yung pong lalaking ito, nung nawalan na siya ng lahat-lahat, nagkaroon siya ng homesick kasi nasa na yung mga kaibigan na nilibre niya. Wala na. Kaibigan niya, baboy. Diba? Nasaan na sila? Wala na. When we are sick, we have the tendency to turn from God, tumatalikod tayo sa Panginoon, at tinatalikuran din natin yung mga godly friends natin. Lumalapit tayo doon sa mga kaibigan natin na magko-consult sa atin, tama yan. Gawin mo lang yan, magrebelde ka lang. Mag-inom lang tayo. Tuloy mo lang yan, relasyon na yan. Tuloy mo lang yung panluloko sa hanap buhay. Pero sasabihin sa iyo ng cell leader mo, God loves you. At ang gusto niya sa iyo yung tamang daan. At ang nagiging daan mo ay papunta ka doon sa mga baboy, miserableng buhay, kung saan puro putik. Alam niyo, ang baboy, kahit linisan mo yan, nagkaroon tayo ng panahon na Year of the Pig, di ba? Nakita niyo sa TV, niriribunan, ginagawang parang aso. Pero saan po bumabalik ang baboy? Sa putik. Kasi sa putik sila nilikha. Ganyan kino-compare ang mga tao na humihiwalay sa Panginoon tulad ng baboy. Ganon karumi. Pero alam nyo, this person realized that he is sick at na-homesick siya. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Dito, nagugutom ako. At tandaan po natin, kapag tayo'y humihiwalay sa Panginoon at sumasama tayo sa mga kaibigan natin, sabi nga, ika nga, birds of the same feather. Ano pong ibig sabihin nun? Kung ano ang kaibigan mo, ganun ka din. So, if majority of your time, you spend most of your time with ungodly friends, chances are, nakikiayon din tayo kung ano yung ginagawa nila. Napakaganda po ng opportunity para sa bawat isa sa inyo na meron po tayong dedicated at tunay na nagmamahal sa Panginoon ng mga cell leaders. Pwede po bang tumayo yung ating mga cell leaders? Sa kinauupuan nyo. Gusto ko lang pong i-acknowledge yung ating mga cell leaders. Tayo po kayo, ating mga cell leaders. Tumingin po kayo sa inyong paligid. Sila po yung inyong mga cell leaders. The church is not giving them any monetary support because they experience the unconditional love of God kung paano inahon sa putikan ng kanilang buhay. At ang nais nila, sila'y maging tunay na kaibigan sa inyo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng katotohanan at pag-ibig ng Diyos. Maaari na po kayong maupo. Maraming salamat. Ito pong pinatayo ko, I believe, sila yung magiging tunay na kaibigan na mag-aakay sa atin patungo sa Panginoon. Yan po yung purpose ng ating cell group. Yan po yung purpose ng ating small group. That if we have this tendency na humiwalay sa Panginoon, habang humihiwalay kayo sa Panginoon, habang may sakit kayo, pinagpe-pray nila, Pastora Sara at Teacher April, sana ma-homesick na siya at ma-realize niya that he is sick and he will be back home. Hindi nila kayo pinipilit. But they're investing their tears and their prayers
that you will remain in the presence of God. Alam niyo po itong lalaking ito, katapos niya ma-realize yung kanyang sitwasyon, ano pong ginawa niya? Tumindig siya. Gaano man kahirap, isipin niyo wala siyang makain. Gutom na gutom siya. Tumindig siya at bumalik siya sa kanyang ama. Ma-imagine niyo po ba, ang layo ng nilakbay niya para hindi siya makita at marating ng kanyang ama. Pero sa kanyang pagtindig, kahit nang hihina na siya, paano siya babalik sa kanyang ama na wala man lang siya makain, wala man lang siyang pamasahe. Pero paano siya nakabalik? Sapagkat nakita ng tunay na ama, nagkaroon siya ng tamang desisyon, and God provided the strength that he will need to return home. Ganito po ang Panginoon. Minsan lumalayo tayo sa Kanya. Parang hirap bumalik, Lord. Nahihiya na ako. Ang tendency nung hiya natin, aalis tayo sa mga godly people, hihiwalay ako sa kanila. Iiwasan ko sila, Ate Sara. Kasi may ginagawa akong kalokohan. Ayokong kamayan si Pastora Joy, baka maramdaman niya may kalokohan akong ginagawa. Umihiwalay tayo. And then tendency, nagbubunga ito ng matinding kalungkutan. At itong kalungkutan na ito, once you are realize and you are in the right sense, sasabihin mo, babalik ako sa Ama. Pero ang hirap, di po ba? Ang hirap bumalik. Pero the good news is, the grace of God is enough. Sapagkat nakita ng Panginoon ang anak niyang ito na nagdidesisyon ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon. I believe sa kanyang paglalakbay, ang Panginoon ay kasama niya. God provided the strength. God provided everything that he will need kahit na nakakahiya, kahit na nanghihina siya sa mahabang lakbayin, nakabalik siya doon sa lugar. At sabi po doon sa verses 20 to 24, he was home. No? Malayo pa, sabi po doon sa verse 20, natanawan na siya ng kanyang ama. Nung nakita siya ng kanyang ama, nagtatakbo yung kanyang ama at niyakap siya, nahabag sa sitwasyon ng kanyang anak. Ano yung ibig sabihin nito? Pagkayakap siya ay hinalikan at paghalik, muli nang iyakap ang kanyang ama. Because the father is waiting. Doon sa pag-alis ng anak, hindi na nawala sa isip ng ama yung kanyang anak. Lagi niya tong naiisip. At nung nakita niya yung kalunos-lunos na kagaya ng kanyang ama, ng kanyang anak, hindi pa to humihingi, hindi pa to nagsasalita. Anong ginawa niya? Tumakbo na siya. Sa kanyang pagtakbo, it indicates na hinahanap niya yung kanyang anak. At yung kanyang paghalik, hindi pa nagsasalita yung kanyang anak, hinalikan na ng ama yung kanyang anak, it indicates ito yung kapatawaran ng Panginoon sa kanya. Ano pong sabi nung anak sa verse 21? Ama, nagkasala po ako kanino? Sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat tawagin ninyong ama. Pero anong ginawa? Anong response ng ama? Tinawag niya yung kanyang mga tauhan. Sabi po dun sa verse 20, madali kayo. Dalhin niyo dito yung pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Yung best robe ay isuot sa kanya. What does this indicates? The Father that Jesus pertains here is our God. Sinabi po ni Jesus ang storyang ito, the parable of the prodigal son, sa mga Saduceo at sa mga Pariseo. Na sinabi niya, bigay sa kanya ang best robe. That robe, natatandaan niyo po, yung pong robe na iyon is robe, the covering of God's love. Tayo po ay mahal ng Panginoon at yung pagmamahal niya, tulad ng robe, kinocoveran niya tayo. Ito yung magbibigay ng protection sa atin. Itong robe na ito ang magbibigay ng ating pangangailangan. At probably, itong amang ito, nireserve tong robe na to para sa mga kilalang guest. Pero ano pong nangyari? Hindi lamang yung robe ang binigay sa kanya, ano pa po? Ring on his finger. Binigyan siya ng ring. Ano po bang ibig sabihin ng ring? Ibig sabihin, siya ay anak. At anuman ang transaksyon ng ama ay binibigay ng kapahamalaan sa anak. Kung babalik po tayo sa ating tunay na tahanan,
yayakapin tayo ng ating Panginoon. Bibigyan niya tayo ng covering and that is the robe. At ibibigay niya sa atin ng singsing. Hindi man tayo karapat-dapat, pero ang singsing na to ay pagpapatunay na ikaw ay aking anak. At bakit siya binigyan ng sandals? Sapagkat wala na siyang pangyapak at kinakailangan niyang makapaglakad. Ibinigay ng Ama itong sandals na ito upang patunayan itong 3 gifts na ibinigay ng Ama sa kanya, kasama yung pagkain. Ito po yung pagpo-provide ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The love that we will need, the assurance na tayo'y kanyang anak, at anuman ang ating magiging journey, He will provide the sandals and the food that we will need. We will not lack anything. Sabi po dun sa verse 24, what is lost is now found, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Anong kamatayan? Yung kanyang karamdaman, yung paghiwalay niya, being selfish, being separated, that is sickness. Namatay na to eh. Starved to death sapagkat humiwalay siya sa kanyang ama. Ngunit muling nabuhay. Kailan nagkaroon ng buhay? Nang bumalik siya sa kanyang ama. Siya ay nawala, ngunit siya ay nasumpungan. At ano pong nangyari? Sila ay nagsaya. Jesus is telling the scribes and the Pharisees, ng ating Ama, ang ating Diyos, ay nagagalak. Kung ang kanyang mga anak na humiwalay sa Kanya, na nagkaramdaman, na they go on their way, nagagalak ang ating Panginoon Diyos kung tayo ay babalik sa Kanya. And He will embrace us as His children. Gusto ko pong i-take yung opportunity na ito na makapakinig kayo ng isang patotoo ng kabataan na kasama natin sa iglesia, kung paano nangusap ang Panginoon sa kanya. Tinatawagan ko si Aljon. So hindi po ako magtuturo, magte-testify po ako. Pero sinulat ko to para hindi ko na makalimutan. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang sana i-share yung kakaibang experience na nangyari sa akin. Kakaibang experience na nangyari sa akin last Tuesday ng umaga, bandang 6 ng umaga. Naka-experience po ako ng una po na naginip ako. Tapos nagkaroon ng pangitain, vision sa akin ni Lord. So bago po yun, nung last Saturday, nakausap ko si Xavier. Sabi sa akin ni Xavier, Aljon, meron ka bang gift sa vision? Sabi ko, wala eh. Bakit? Kasi ako meron eh. Sabi sa akin, kasi ako meron eh. Sabi ko, ayos ah. Sabi sa akin, pero ipag-pray mo na rin, baka sakaling meron kang gift sa vision. Sabi ko, okay. Isang gabi, nag-pray ako, humingi ako ng vision kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo akong vision. Tapos nung last Tuesday ng umaga, una po na naginip ako. Yung panaginip ko, hindi ko maintindihan. Ito po ang eksaktong panaginip ko. Mababa lang yung kisame, sa gitna, merong malaking bato. May mga tao, tapos may mga tao. Ang tubig po hanggang dito, madilim. So, hindi ko maintindihan ba't ganun. Tapos nakakita po ako ng ilan na nabulok yung katawan. So, natakot ako. Nabulok yung katawan nila, tapos namatay sila. Tapos yung mga magulang nila biglang umiyak. So, nagising ako. Sabi ko sa sarili ko, nakakatakot yung panaginip ko ah. So, ang ginawa ko, pumikit ako. Dahil nakakatakot yung panaginip ko, hindi po ako natulog. Pumikit lang ako. Pagkapikit ko, nagkaroon ng vision sa akin ni Lord. Nakita ko yung yung ganito ko po, nangitim, tapos kumalat sa buong katawan ko. So natakot ako. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit ako? Nagulat ako dahil nagsalita sa akin. Sabi sa akin, mamamatay ka. Takot ako. Sabi sa akin, mamamatay ka. Sabi ko, Lord, bakit? Mamamatay ka dahil sa kasalanan mo.
Sabi sa akin ni Lord, lumalayo ka na sa akin. Ang hirap sabihin nito kasi puro lahat ng baho, sabihin ko eh. Meron kasi ako dalawang cell group, sinabi sa akin lahat ni Lord yung mga kasalanan ko, lahat ng pagkukulang ko. Sa cell group ko, una kila Dex, hindi ako nagtuturo. Sinabi sa akin ni Juban, Jun, ikaw naman. Sabihin ko, ikaw na lang. Susunod na lang ulit ako. So, yun. Hindi ko na naiintindihan yung cell group ko sa level 3. Hindi na rin ako nakapag-cell group talaga. Totally, wala na nung last Friday na lang ulit kami nakapag-cell group. Sabi sa akin ng Lord, ang linaw, nagbutas ka pa ng tenga. Hindi ka na nagde-devotion. Nagbutas po ako ng tenga, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Dinamay ko pa yung dalawa. Ang linaw, sabi sa akin, nagbutas ka ng tenga, dinamay mo pa yung dalawa. So hindi ako nakapagsalita. Imbis na mag-aaral ako ng ituturo ko sa SOL, ang ginawa ko, nag-Dota ako ng 5 hours. Puro Dota. So dami kong pagkukulang, hindi ako nakapagsalita. Sabi ni Lord sa akin, lumalayo ka na anak. Dami mong pagkukulang sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Ginawa ko, nag-repent ako. Sabi ko, Lord, sorry sa lahat ng nagawa kong pagkakasala. Nagsisi ako, para akong bata, paulit-ulit, Lord, sorry, patawarin mo na ako. Hanggang sinabi niya sa akin, oo, pinapatawad na kita, hindi ka na mamamatay. So, nung pagkasabing yun, tuwang-tuwa ako. Tinanong ko kay Lord, sabi ko, Lord, bakit kailangan mangyari yung skin disease? Bakit kailangan pa mangyari to ngayon ka nga lalo nilang mas kailangan, di ba? Sabi sa akin ni Lord, hindi ako nagkulang sa paalala. Hindi ako nagkulang sa binigay na warning. Iba, ginagawang katatawan lang. Naalala mo, Dex, sinabi sa akin last Sunday. Nabasa mo sa Facebook na yung iba, pag nagkatotoo daw yung skin disease, magiging parang zombie lang tayo. So, ginagawa lang nilang katatawanan. So, natahimik ulit ako. Sinabi ko, Lord, protektahan mo yung pamilya ko, yung kamag-anak ko, lahat ng pamilya nila. Protektahan mo yung mga ka-cell group ko, lahat ng pamilya nila, lahat ng nag-church. Protektahan mo pamilya nila. Higit sa lahat, protektahan mo yung mga tapat mong lingkod. Alam niyo na po kung sino kayo. Sabi ko, Lord, maganap na kung ano yung kalooban mo. Niligtas lang yung sarili. Joke lang. Sabi ko, Lord, thank you sa mga pinakita mo sa akin. Pero bakit ako? Sabi ko, Lord, bakit ako? Sa akin mo pinakita, bakit hindi lang kay Pastora Joy? Bakit hindi kay Pastorino o kay Pastora Sara? Sila yung malalalim eh. Bakit ako na nagkulang, nangihina? Sa akin mo pa rin pinakita. Alam niyo hanggang ngayon hindi ko ma-explain kung ano exact ang sinabi sa akin ni Lord. Pero malinaw na sinabi niya sa akin na ginamit kita, sa'yo ko pinakita na lingkod kong nangihina para ipakita sa lahat kung gaano ako makapangyarihan. Ginamit kitang lingkod kong nangihina para palakasin yung nangihina. Alina pong sinabi sa akin nun. So, hindi po ulit ako nakapagsalita. So, sabi ko, Lord, kailan ba mangyayari to? Alinaw niya sinasabi sa akin, sabi niya, ngayong 7 a.m. Tuesday, last week. So, natakot ako. Sabi ko, Lord, ngayong 7 a.m. Oo, ngayong 7 a.m. Inulit niya. So, nagising ako, sobrang takot ko. Pagtingin ko, ang oras is 7:15. Advance ng 20 minutes. So, ang oras nun is 6:55 ng umaga. Sobrang takot ko, tumayo ako, sabi ko, Lord, nakakatakot naman to. Patuloy pa rin siya nagsasalita. Sinabi niya sa akin, tanggalin mo na yung nasa tenga mo, pati sa dalawa, sabihin mo, mag-devotion ka. So pagtayo ko, yung lamang ko po, nanginginig, sobrang takot. Hindi ako makalakad. Kaya sabi sa akin ni Lord, sabihin mo sa nanay mo, at pagpe-pray ka niya. Sinabi ko at pinag-pray ako ni nanay. Tapos sabi sa akin, mag-devotion ka na. Linaw po. Sabi ko, nag-devotion ako. Yung din-devotion ko, namangha ako, kinilabutan sa nabasa ko. Nabasa ko sa Genesis 15 verse 1. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng pangitain
Narinig niyang sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot, ni mangamba man. Palasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. So natulala na ako. So, hindi ko na alam kung anong nangyayari. So hanggang sa pagde-devotion ko, patuloy pa rin siya sa pagsasalita. Hanggang kinabukasan, sinabi sa akin ni nanay na, Aljon, gusto raw testify ni Pastora. Sabi ko na, ayoko. Kinukulit ako ni nanay. Sabi ni nanay, testify mo na. Sabi ko na, ayoko talaga. Pero hindi ko sinasabi kay nanay kung bakit. Hindi ko sinasabi kay nanay kasi tatlong rason. Una, nahihiya ako. Pangalawa, natatakot ako na kung ano yung sasabihin ng tao sa akin. Pangatlo, ito po yung kahinaan ko. Kahinaan ko, umarap sa tao. So, lagi lang kasi ako nasa bahay, takot ako sa tao. So, nung paggising ko ng umaga, kinukulit pa rin ako ni nanay. Nagising po ako ng umaga ng Thursday. Nung nagpunta ako sa bakuran, naupo ako doon, sabi ko, ang aga ko nagising kasi kadalasan na 8:30 o alas 9 po ako nagigising. Pag ganun, pagkaupo ko, may nagsalita ulit sa akin. Ang linaw, sabi, pumanik ka, may sasabihin ako sa'yo, mag-devotion ka. So ako, tamad po ako mag-devotion, pero pag nagsalita siya, parang tinutulak yung paa ko, kaya sabi ko, papanik ako, ano kaya sasabihin na ito sa akin? Sabi ko sa sarili ko, ano kaya sasabihin sa akin? Tatakot ako eh. So nasa hagdanan pa lang ako, nakita ko yung kwarto ni nanay bukas. Sabi ko, Lord, paano makipag-devotion? Nandun si nanay, may ginagawa. Walang nagsalita. So pumasok ako ng kwarto, naupo. Pag upo ko, sabi ni nanay, pinangaralan agad ako. Pinarangalan. In-encourage ako ni nanay na testify ko. So natulala ako, natahimik. Bumaba ako, sabi ko, Lord, yun pala yung gusto mong sabihin sa akin. So nagpray ako, sabi ko, Lord, kung ito talaga yung gusto mong gawin ko, sige, gagawin ko to para sa'yo, kahit napakahirap sa akin. So hindi na rin ako nagulat nung sinabi sa akin ni nanay na gusto ni Pastora na i-testify ko to. Kasi nung mga araw na yon, nung Tuesday din, pinakita rin sa akin yung vision na nagsasalita ako sa maraming tao. Sinasabi ko yon, pero hindi nga lang sa eksaktong lugar na ito. So lahat po ng sinasabi ko sa inyo ay puro katotohanan. Ako po yung taong hindi papansin. Takaw lang, para may papag-usapan lang. Simpleng tao lang ako. So yun. Alam niyo, naniniwala ako na kung tayo lalapit kay Lord, lalapit tayo, mananalangin tayo lalapit, iwanan natin lahat ng kasalanan natin, at muling babalik sa Kanya, God will forgive us, and He will heal our land. So yun lang po. Maraming salamat. Alam niyo po, ganito nangungusap ang Diyos sa iglesyang ito na gumamit siya ng isang kabataan upang ipakita ang sitwasyon ng ating church. Maaring nandito po tayo, pero yung totoo, we are sick. We are separated from God. We do it our way. Nandito tayo, pero yung puso natin, isip natin, malayo sa Diyos. At sa paglayo natin sa Kanya, we are not in the right sense of our mind. And God is reminding us, sa paglayo natin sa Kanya, we will always be homesick. Magdudulot ito ng matinding kalungkutan and our life will be miserable. We will be cursed tulad po ng ka-level ng baboy. But God is always with us, no? Kagaya nung pinanood natin, yung father, nagpakalayo-layo yung anak, pero naisip niya, nasa na yung anak niya, naisip niya yung pag-aalaga, naisip niya yung pagmamahal na binigay niya sa anak niya, naisip niya na sana bumalik yung anak kong minamahal na binigay ko yung para sa kanya lahat. Sana bumalik yung anak ko. Ganyan din po ang ating Panginoon. God can see us. Kahit po magpakalayo-layo tayo, or kahit nandito tayo, pero our minds, our heart, yung ating buhay ay malayo sa Kanya. God can see us. Hindi man po nakikita ng mga katabi ninyo, but God knows you. And this is the time for New Life Church na bumalik po tayo sa ating tahanan. Our home is in the presence of God. Bumalik po tayo sa Panginoon. Magsisi po tayo. It's not too late because God will use this church para ipakita sa lahat
that all things are new. If you will turn, kung tatalikuran natin yung ating mga pagkamakasarili, yung ating mga pagkukulang, pagkasalanan sa Panginoon, at babalik po tayo sa Panginoon, He will provide the strength that we will need. Gaano man nakakahiya yung ginawa natin, gaano man tayo nagkamali at bumagsak, tayo ay pinupulot ng Panginoon at niyayakap niya tayo sapagkat pinatawad niya na tayo. Nag-aantay lang po ang Panginoon sa ating pagbabalik. As He kiss us, it means God already have forgiven us. Pero nag-aantay po ang Panginoon ng desisyon mo. Will you be back home? Tayo po ay tumayong lahat. I believe God is moving in this place at sa buhay mo. Nangungusap ang Panginoon sa'yo at sinasabi sa'yo, anak, bumalik ka sa akin. Anak, ikaw yung nawawala kong anak. Hinahanap kita. I want you to be back home. At kung ikaw ito, lumapit ka sa Panginoon sa oras na ito. Ang ilan sa atin, binibigyan kayo ng Panginoon sa oras na ito that you realize kung saan kayo nagkulang. God is moving in your life. Makipag-ugnayan ka sa Panginoon sa oras na ito. Are you sick? God will heal you. Are you homesick? Matindi na ba yung kalungkutan? Go back to your home. And that is in the presence of your Father who loves you unconditionally. Kung paano po si Aljon ginamit ng Panginoon, lahat ng takot niya, ng hiya niya, ng hindi siya, tumayo siya dito sa kalagitnaan ninyo, because God is telling him to do it, hindi para sa sarili niyang kaluwalhatian, kundi para ipakita na buhay ang Diyos sa kanyang buhay. Na binigyan siya ng courage ng Lord tumayo dito sa harap bilang isang kabataan na tinitingala ng marami yung kahihiyan na nagawa niya sapagkat tinanggap siya ng Panginoon at nais siyang gamitin ng Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, God wants you to be home. And we will make this symbolical. Naanyahan ko po yung sino man yung gustong lumapit sa Panginoon sa oras na ito. As you realize you are sick, you are very, very lonely, and you want to be back home to your God, inaanyahan kita na lumapit ka dito sa harapan. I will not pray personally for you, but I believe the Spirit of God is in this place. Nag-aantay ang Panginoon na mga anak niyang babalik sa Kanya. And He will prove that He will make things new sa iyong buhay. Kung ikaw ito, lumapit ka sa harapan na ito, tanggalin po natin yung takot, tanggalin natin yung hiya, because God is right here in this place. He will welcome you ng kanyang mga bisig at yayakapin ka niya. Hahalikan, susuotan ng robe, ng singsing, at He will provide for you. Sige po, lumapit po tayo. Just come before the Lord. This is a sign that I need you, Lord. I need you, Lord. Oh God. Patuloy po sa bawat isa sa atin na naririto, manatili lang po tayo sa Panginoon. Talk to God. As you come forward, talk to God. Talk to God. Sabihin mo lahat yung nasa isip mo, lahat ng nasa puso mo. And let God move in this place. Let God move in this church. Let God be alive in our midst. Sige po, tayo po ay makipag-ugnayan sa Panginoon. Alisin po natin yung hiya. What is stopping you right now? That is not from God. God wants you to be back home and talk to God right now. Sige po, makipag-ugnayan po tayo sa Panginoon. As you talk to God, specify mo ano man yung mga pagkukulang mo sa Panginoon sa oras na ito. Lord, we ask for forgiveness. Patawarin mo kami, Panginoon. Nais namin bumalik sa iyo. Kailangan namin ng kagalingan. Kailangan ka namin, Panginoon. Yung kagalakan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo. And speak to us right now. We want to hear you, Lord. We want to see you, Lord, kung paano ka po nangusap sa isang kabataan, Panginoon. We want to hear you, Lord. Sige po, hayaan natin na buksan natin ang ating pandinig that we come before the Lord and listen to Him right now speaking to us. Narito, Panginoon, ang mga anak mo na nagtatapat sa iyo, bumabalik sa iyo.
Salamat, Panginoon, sa pagyakap mo. Salamat, Panginoon, sa napakasarap mong pagyakap, welcoming us back home. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat itong ginawa namin na ito, hindi para ipakita sa tao, kundi nais namin maging tapat sa iyo. Lord, give us the strength and the courage to face every day na maranasan namin yung biyaya mo, yung kabutihan mo, kung paano mo kami tinatanggap, kung paano mo kami minamahal. Salamat po, Panginoon. Can we just worship the Lord right now? Let's just give worship to God sa oras na ito. When people starts to praise the Lord, we will experience the mighty move of God. Kung paano niya tayo palalayain. Kung paano niya tayo bibigyan ng freedom in praising and worshiping Him. Kung kayo man po ay naririto, nais niyo po pong lumapit sa Panginoon, just feel free to come forward. At kung kayo man po ay nagnanais ng umuwi, malaya po kayong umuwi. But if those people who wants to stay in this place, just worship the Lord, come forward because God is in this place, waiting for true worshiper who will worship Him in spirit and in truth. Let's give God the highest worship. Coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Lubos ang kagalakan ng ating Panginoon, ng ating Ama, sa ating pagtatapat sa Kanya. At sinasabi niya sa iyo, anak, ang tagal na kitang inintay, and today is a great day for me and for you sapagkat tayo'y magkasama na. Welcome home. I will always love you. I will always be with you. At nais ko na manatili ka sa akin, mag-aral ka sa akin, manalangin ka, kilalanin mo ako, basahin mo ang aking salita. Hindi ako magkukulang sa iyo. Sa kabila ng ating hindi pagiging tapat, ako'y mananatiling tapat sa iyo. Anak, mahal na mahal kita. I love you and receive this love. Lord, we praise you and we thank you. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, ang biyaya mo, Panginoong Hesukristo, ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaamin at patuloy namin baunin yung nag-uumapaw na kagalakan, na ang buhay na ito ay punong-puno ng pag-asa, na ang buhay na ito ay punong-puno, Panginoon, ng kagalakan sapagkat sa iyo lahat nagmumula ang ito, that you will not lack for us, that you will provide for us. Thank you so much, O God. We give you our hearts. We give you our lives. Be with us. In the mighty name of Jesus. Amen.